Oh, may nagpadala ng sulat dito. Sabi niya, Dok, napapansin ko po na parang walang ganang kumain si Lolo at si Lola ngayong tag-init. Busog na daw po sila sa tubig at wala talaga silang gana. Nako, huwag niyong ignore yan dahil po pwede pong mauwi sa mabilisang panghihina at pagkaubos ng muscle nila yan. Likyo, pag-usapan natin. Welcome po dito sa Ask Doc Dex. Tuwing papasok po ang buwan ng Abril at tumitindi ang sikat ng araw. Actually, kahit hindi naman buwan ng Abril, basta po tumitindi ang sikat ng araw, dumarami ang mga nag-aalalang mga kamag-anak na nagme-message sa atin tungkol sa kanilang mga senior citizens sa bahay. Nawawalan daw po kasi ng ganang kumain at laging nagiging matamlay at puro na lamang po higa ang gustong gawin ng mga nakatatanda sa atin. Baka po isipin ninyo na parang normal lamang yan kasi matanda na sila, nakakayaan nyo lamang, wag po. Pakinggan niyo po ito. Ang simpleng kawalan ng ganang ito ay isang napakadelikadong o pwedeng maging domino effect o magsimula ng domino effect para sa kalusugan ng mga nakatatanda sa atin. Tanong, bakit ba sila nawawalan ng gana? Unang-una, habang tayo po ay tumatanda, ang ating thirst mechanism o yung sensor ng ating utak para sabing uhaw tayo ay medyo nagiging less sensitive. Meron tayong mga osmoreceptors sa ating hypothalamus at para po sa mga senior citizens natin po pwede pong hindi na kasing bilis mag-react ng katulad sa mga kabataan. Ibig sabihin, kahit severely dehydrated na sila dahil sa init ng panahon, maaari na hindi pa rin po nila nararamdaman na kinakailangan na nilang uminom. Kapag dehydrated ang isang matanda, pwede pong bumababa ang blood volume, mababagal po ang digestion at tuluyan pong nawawala ang kanilang appetite. Ang pinakamalaking problema po natin dito kapag hindi sila kumakain ay ang kakulangan sa protina. Kapag hindi po pumapasok ang sapat na calories at protein sa katawan, yung katawan nila ay nagsisimulang kainin ang sarili nilang mga muscles para maging enerhiya. Ang tawag natin dyan, sarcopenia or muscle wasting. Ngayon, kapag numipis at humihina ang muscles ni na lolo at lola, mas nagiging prone po sila sa pagbagsak o yung mga falls o yung pagkadapa. At alam naman po nating lahat na ang simpleng pagkakadulas ay maaari pong mauwi sa hip fracture at maaari po itong maging simula ng mas malalalang komplikasyon. Ayaw natin nun. Baka sabihin po ng iba, Dok, ayaw na nilang ibuka yung bibig nila, ayaw nilang kumain, paano namin sila papakainin? Relax lang mga kapatid. Hindi po ninyo sila kinakailangan sigawan o pilitin na ubusin ang isang malaking bandihado ng kanin. Ang kinakailangan natin gawin dito ay small, frequent, and nutrient-dense meals. Dahil mabilis po silang mabusog, siguraduhin po natin na kaunting isusubo nila ay siksik po dapat sa sustansya. Pwede ninyong i-blender ang mga prutas kasama ng kaunting gatas at ng peanut butter kung gusto nila yon. Para po mas madali po nilang lunukin at maitaas po natin ang calories at protein intake nila. Gumawa po kayo ng mas malalapot na sabaw na may itlog o kaya giniling na manok. Pangalawa, kayo na rin po ang mag-initiate ng pag-inom nila ng tubig. Huwag po ninyong hintayin na humingi sila. Dahil nga po, maaaring hindi na nila masyadong nararamdaman ng uhaw, kailangan po ninyong gawin ito. Alukin po sila ng pakonti-konting sips ng tubig. Pwede rin pong fresh buko juice o di naman kaya pakwan every 1 to 2 hours, lalo na kung mainit ang panahon. Intindihin po natin ang pagbabago sa kanilang mga katawan at tulungan po natin silang ma-achieve ang moderation, variety, and balance kahit sa maliit na pinggan. At ayun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan at sa mga may inaalaga ang lolo at lola sa tahanan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat.